Wow. Amen. Wow. What a worship. Hallelujah. Wow. Naramdaman niyo ba ang Panginoon? Amen. Hallelujah. Kung naramdaman natin ang Panginoon, pwede ba sumigaw tayo ng Hallelujah? Wow. Amen. So welcome to the second service of COG Gen 3. Sabi ko nga dyan sa aking slide, where spirit of prayer and worship is exalted. So rest assured that in COG, no, everybody is free to worship the Lord. From young to middle age and to adult. Let us pray together and worship the Lord. Welcome once again to COG Gen 3. Today, my sermon is about safe house. Now, and it will come from one of the shortest Psalms we have, Psalms 117, I think, being the shortest with only 2 verses. This one has 5 verses, no, yung Psalms 125. And I got a sub-headline, which is God surrounds His people. Wow. No? Have you ever felt safe, going here, from your home? Safe? Do you feel safe, or have you had any situation in your life na kayo po you feel like, hindi na safe talaga ang aking mga anak. Hindi na talaga safe ang aking pamilya. Come to think of it, even home, which we sometimes call our safe haven, ay na-invade na rin paminsan ng kalaban. Have you heard some news or have watched some news about father, rape ng anak, meron ng bubugbog, merong mga anak na sumasagot sa magulang, nilalayasan yung magulang, Is there any place on earth na safe pa rin hanggang sa ngayon? Or yung sinasabi nating school, di ba, last week lang, maraming public schools, particularly yung KABSU, I think, has declared yung suspension of classes. Alam ba natin yon? Because of threat, bomb threat. So talagang, alam nyo, parang hindi na natin malaman minsan kung anong gagawin natin to be safer, to be secure. Even in our workplace. Tama po ba? Na minsan, kahit gaano ka nag-iingat, may mga tao talaga na minsan poprovoke sa'yo o magpoprovoke sa iba nating mga kasamahan para magkaroon ng gulo. Even on the roads. No matter how careful you are as a driver. Tama po ba? Pero minsan may mga tao na kahit na nasa gilid ka na, ikaw ay nababangga. So where do we go kung wala na palang safe na place? And even churches, just months ago in the US, one of the biggest, if not the biggest church, yung Lakewood Church sa Amerika, na pinangungunahan ni Olsen, ay nagkaroon ng barilan. May isang babae na out of his desperation, ay bigla na lang siya namaril. Siguro sa sobrang problema niya mayroon siya, at yun, nagkaroon ng commotion, everybody was distressed, and ayun, 2 tao ang namatay inside the church, which is supposed to be a sanctuary. Right? Do you feel safe and secure today? Do you worry, especially for your young children? Diba? Sino dito yung mga nanay at saka mga tatay? Pwede ba? Yes. Actually, worry ko rin yan . Pag lumabas yung mga anak natin, hindi natin alam kung sino po yung mga kasama nila. The world is so wicked na kailangan talaga mayroon tayong safe house. And the good news today, I want to tell you, there is a safe place. Amen?
there is a safe place and there is a safe house. Amen? Ang safe house na yun ay nasa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Para hindi tayo mag-worry sa ating mga anak, sa ating mga buhay. No? Lagi tayong manahan sa piling ng ating Panginoon. Lagi tayong dapat nandoon sa lilim ng pakpak ng ating Panginoon. Pero ano po ba talaga ang ibig sabihin ng safe house? No? Safe house is a place that's truly safe. No? That's truly safe. A place where a person who's afraid and threatened can relax and let down the guard. Yung sinasabi kanina nating freedom. No? You can only have true freedom if you are in a safe house. No? And most importantly, if this safe house is heavily guarded by authorities. And to tell you, mga kapatid, there is no authority greater than our God. Amen? There is no authority greater than our God. At yun po ang nagagard sa ating safe house. Wow! Alam nyo, sundin lang natin ang Panginoon. Makinig lang tayo sa Panginoon and will be safe and secure. Sabi dyan, it is heavily guarded by authorities so that people inside can be safe. Wow! So basahin na natin yung ating text, no, which will be the source of my 3 points for this sermon. No, ang text natin ay galing sa Psalms 125. Sabi doon, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds His people. But now, both now and forevermore. Hindi lang temporary, kapatid, ang protection ng ating Panginoon sa atin. It is forever. Sabihin mo nga sa katabi mo, my forever. Yan. At matatagpuan lang natin yan sa Panginoon. In verse 3, the scepter of the wicked will not remain over the land allotted to the righteous. Kapatid, may lote ka pala sa Panginoon. You have a lot in Christ. For then the righteous might use their hands to do evil. Lord, do good to those who are good, to those who are upright in heart. But those who turn to crooked ways, the Lord will banish with the evildoers. Peace be on Israel. Basahin natin sa Tagalog para mas manamnam natin, no, ang mga salitang ito. Sabi diyan, parang bundok Zion, ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Kailan may di makikilos, hindi mauuga. Kayo ba yon? Amen. Itong Jerusalem ay nililigiran ng maraming bundok. Gayon nagtatanggol sa mga hinirang si Yahweh, ang ating Diyos. Taong masasama ay di hinahayaang laging mamahala, pagkat maaring ang mga pinili mahawa sa sama. Ang mga mabait na tapat sumunod sa iyong kautusan, sana'y pagpalain mo sila, O Yahweh, sa kanilang buhay. Ngunit ang masama sa kanilang hilig, iyong parusahan. Parusahan sila dahil sa diwasto nilang pamumuhay, kapayapaan para sa Israel. Manalangin po muna tayo. Ama, maraming salamat sa iyong salita. Alam ko na ito'y pinagpala mo na at ito ngayon ay kumikilos ayon sa kanyang kasulat, Panginoon. The purpose to which it was sent ay ngayon ay kumikilos na, Panginoon. At maraming salamat na hindi mo hayaan na kami ay lumabas sa sanktuaryong ito na hindi dala-dala ang pakinabang ng iyong banal at makapangyarihang salita. O Lord, salamat na tunay nga na iyong salita ay ilawan at ilaw, Panginoon. Lampara
Panginoon, sa aming mga daraanan, Panginoon. Maraming salamat, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. At ngayon nga, buksan mo ang aming spiritual na mga mata, Panginoon. Tuloy mo yung naming makita kung gaano ka makapangyarihan, kung gaano ka kabuti, at gaano kalawak, kalalim, Panginoon, ang iyong walang hanggang pagmamahal. As we celebrate, Panginoon, the entrance, Panginoon, of you towards Jerusalem, Panginoon, to do your ultimate sacrifice, Panginoon. Patuloy na maangkin namin, Panginoon, ng lubusan, O Diyos, ang sakripisyo, ang pakinabang ng sakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Patuloy na ikaw ang siyang may tanghal, may taas, may luklok, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Dahil karapat-dapat ka sa lahat-lahat, Panginoon, ng aming pagsamba. And even sa pagkikinig at pagbulay-bulay ng iyong banal at makapangyarihan salita. Bless everyone with your holy and awesome word. This we pray in the mighty name of Jesus. All will say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes. So, today, I will have only 3 points that will come from this short psalm. This is already the whole chapter. Kasi 5 lang po ang verses ng ating psalms na ito. So siguro may idea na rin kayo kung ano yung mga points, no? Kasi kitang-kita naman sa atin pong mga bersikulo. So ito po yung unang gusto kong ipahatid sa bawat isa sa atin when things like so chaotic, no, at parang gulong-gulo ang ating isipan, gusto kong malaman natin that if you trust the Lord, you are unshakable and secure. Sabi nga natin, unshakable and secure. No? It's just simply telling us na pag tayo po ay may tiwala sa Panginoon, ito po ang ating kalagayan. May tiwala ba tayo sa Panginoon? Then you are unshakable and secure. Ito po ang ating verse. No? In verse 1, sabi dyan, those who trust in the Lord are like Mount Zion, no? Which cannot be shaken but endures forever. So in the Bible, no, parang kinumpara tayo. No? We are compared to Mount Zion. No, ano ba yung Mount Zion? Ang Mount Zion represents Jerusalem. Represents the chosen people of God. Mount Zion is a place where God dwells. Na doon na ninirahan ang Panginoon. So we are like that. No? Para daw tayong isang bundok na pinapanahanan ng ating Panginoon. Do you feel the presence of God in your life? Sabi dyan, no? Pag tayo daw po ay nagtitiwala sa Panginoon, no? Papanahanan tayo ng Diyos. At pag pinapanahanan tayo ng Diyos, tiyak na tayo ay ligtas. Tiyak na tayo po ay hindi man. We are unshakable. We are immovable like mountains. Di ba? Many lives are based, no, sa mga for example, built on sands, no? No? Ang ibang mga life naman are built on water. Alam naman natin yung water, di ba? Medyo, ano yan, pag hinangin yan, ay gay ng alon yan. Yung sand naman, no, pag inihipa ng tubig yan, dadalhin lahat yan sa dagat. Pero tayo na mga Kristiyano, our lives are built on the rock. At alam natin kung sinong rock na yon. Amen? Sino po yung foundation dapat natin? Sa Jesus. Pag tayo po ay nakatayo sa rock, tiyak na tayo po ay ligtas. Amen po ba? Kaya nga, let us not worry about, sige palakpakan natin ang Panginoon. Let us not worry about our children. No? Or sa mga kaupu-apuhan natin. Ang importante lang ay dalhin natin sila sa safe house. Dalhin natin sila sa Panginoon. Kasi doon lamang nila matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Ang tunay na security. So, ibig sabihin, no, ito yung pinapatungkol ng Panginoon na pag tayo po ay patuloy
na magpapaubaya sa kanya at mananatili sa ilalim sa bay ng kanyang pakpak, just like in Psalms 91, no? Nakalagay doon, pag natayo daw po sa labay ng pakpak ng Panginoon, tayo po ay ligtas. No? And pangalawa, no, sabi ng text sa 16:8, no, ng Psalms, sabi doon, I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Wow! No, pag nasa Panginoon daw tayo, ay hindi tayo matitinag. Alam niyo po ba yung right hand sa Biblia? Pag sinabi nating right hand, ito po, ang ibig sabihin nito ay kapangyarihan. Amen? Ang ibig sabihin nito ay authority. Ang ibig sabihin nito ay victory. Ano? Si Jesus, when He was ascended into heaven, alam natin kung saan Siya pumwesto. Di ba? Siya po ay naluklok sa kanang side ng Ama. Because a right side or right place, right hand, is equated into power. So kung nasa right hand natin ang ating Panginoon, hindi nga tayo matitinag. Amen po ba? Amen? So lagi nating ilagay sa ating kanang kamay, no, ang ating Panginoon. Dahil pag ganun ang ating gagawin, we will not indeed be shaken. No, in another verse, in chapter 40 of verse 2, ito rin naman ang nakalagay. He drove me up from the pit of destruction, out of the miry clay, and set my foot upon the rock, making my steps secure. Ito yung sinasabi ko kanina, na pag nasa bato tayo, no, pag bato ang atin pong tuntungan. Hindi ko alam, kapatid, kung ano po ang foundation ng buhay nyo. Maybe, ang inasahan nyo ay, may trabaho naman ako na regular Kaya hindi ako matitinag. Ganun ba ang foundation ng life natin? Or may abroad naman ako na asawa. O kaya marami naman akong property, pwede ko naman ibenta yon. Hindi ako maghihirap. Mga kapatid, lahat po yan ay lilipas. No? In fact, no, sa isang iglap, pwedeng kunin ng Panginoon yan ang ating mga inaasahan. Pero kung sa Kanya tayo, no, kung sa Kanya tayo aasa, at ang buhay natin ay nakatayo sa matibay na bato na ito, sigurado na tayo po ay ligtas. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. One is we are compared to Mount Zion. And second, we are surrounded by God Himself. Gabing sabi ng Panginoon, just like daw, no, ito yung sabi niya sa verse 2, no, as the mountain surrounds Jerusalem, so the Lord surrounds His people, both now and forevermore. Grabing proteksyon ang binibigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo yung Mount Zion, it's not the highest peak, no, in Middle East, no? But it is surrounded by even higher mountains. Napapaligiran siya ng iba pang mga matataas pa ng mga bundok. At kung sakali yung mga kaaway ay may balak na ito ay kubkubin o lusubin, kailangan muna nila ma-overpower yung mga mountains na yun. No? Kailangan muna nilang tumawid o ma-overcome yung mga heights na yun before they can conquer Jerusalem. No? Just like our situation. No? Napapaligiran daw tayo ng ating Panginoon. Wow! Have you seen movies na parang iba-iba yung isang tao lang yun, pero nakapaligid siya sa kanyang sa kanyang kalaban, no? So that pag pinatay mo yung isa, hindi mo alam kung napatay mo talaga ang kalaban. Kasi nga, marami siyang mga duplication, di ba? Minsan triple, quadruple, or napakarami minsan, no? I just watch a movie, parang Black Panther ba yun? Or basta may black siya na title. At yung bida doon ay, ang kalaban niya ay nagdodoble, nag-iba-iba yung pagkatao, no? Kung wari, kanyang
lulusubin yung isang tao na yan, mag-spread out. Tapos pare-parehong muka. Tuloy hindi niya malaman kung sino ang kanyang tunay na kalaban. So parang garon ang ating Panginoon, nakapaligid sa atin. So that if the enemy wants to hurt us or to overcome us, kailangan mo na niya dumaan sa ating Panginoon. Ganon ang kalagayan natin sa Diyos. So bakit, Pastor, minsan parang madali akong nalulupig ng kaaway. Kapatid, baka naman lumalabas ka sa safe house ng Panginoon. Amen? Baka naman instead na nandun ka lang sa piling ng Panginoon, gusto mong lumabas. Kaya ka nasakop. Hello? Ng proteksyon ng ating Panginoon. Kaya, if we want to experience the ultimate protection of God, stay. Manatili sa piling ng Diyos. Kasi tayo minsan we are so gullible. No, alam ba natin yung gullible? No, gusto natin ma-experience pa yung, ano kaya yung sadako pa roon? No? Ano kaya yung lasa ng yosi? Ano kaya yung lasa na I am in the affair na hindi tama sa Panginoon? Wow, ano kaya yung nangyayari sa mga taong maraming bisyo? Masyado tayong gullible, di ba? And in that case, we are going out of the protection of the Lord. Tapos pag may nangyari sa'yo, sisihin mo si Lord. Bakit ako hindi pinotektahan ng Panginoon? Nasaan ka ba, kuya? Ano ba ang ginagawa mo? Ba't hindi ka na protektahan ng Panginoon? Amen po ba? Hello? Bato-bato sa langit, no? Ang tamaan ay sana magbago na. Amen po ba? Amen. Alam nyo, I was reminded ng isang scene sa Bible. No? This is about, I think, Prophet Elisha. No? Si Prophet Elisha ay, nung unang panahon, ng kanyang panahon, ay he has to fight against armies. No? Napakalaking army. At nag-worry ang servant niya. Sabi niya, wala tayong Panama. Napakarami nila. Sabi ni Elisha naman, huwag kang mag-alala. Kasi pinapaligiran tayo ng mga anghel ng Panginoon. Pero hindi naniwala yung servant. Kaya nag-pray si Elisha. Sabi niya, ito yung prayer niya in 2 Kings 6:17. Elisha prayed, O Lord, open his eyes so he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Wow! So this is the spiritual realm na actually hindi natin nakikita. Kaya, dapat pag nagsastruggle tayo and seems like yung ating kinakalaban or kinakaharap seems impossible, our prayers should be like this. No, dapat sabihin natin sa Panginoon, Lord, buksan mo ang aking mga mata para makita ko ang iyong kaluwalhatian, kung paano mo gagawin ang mga bagay na ito sa aking buhay. Kasi sometimes, ang ginagawa natin, ay, hindi na ako maniwala, napaka-imposible naman yan. Napaka-imposible. Hindi kayang gawin yan. Siyempre, sabi ng Panginoon, ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Yan ang Diyos nating sinasamba. See, if you think right now na parang sobra-sobra yung mga trials mo sa buhay, just ask God to open your spiritual eyes. No, para ma-understand mo, para maunawaan mo, no, kung paano kumikilos ang Panginoon for your protection and victory. Amen po ba? Kanina, kinanta natin na ang dapat ay gumagawa kahit hindi natin naiintindihan. That's real faith. But if you do not understand and you earnestly wanted to know the will of God, it is not impossible para ito iyong malaman. Kung ipinakita yan kay Elisha, kaya niyang ipakita sa iyo ang kanyang ginagawa. Amen!
towards your good. Sabi nga kanina ni Pastor Derek, di ba? Everything that happens to us is for our good. Sometimes, what is good sa paghihiwalay? Lord, what is good in that? No? Pero, pag nanalangin tayo sa Panginoon na, open my eyes, Lord, for me to see the goodness in this na ginagawa mo sa aking mga buhay. And then God will open this. And you will understand what is moving in your life. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos na ating sinamba. Sabi nga sa Psalms in 34:7, the angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Alam nyo, konting konting testimony. Ako po ay nag-decide to be a pastor sa church na ito because I had to suffer muna ng 3 accidents sa motor. Kailangan pa may ganun bago sumunod, di ba? Before I say yes sa ama ni Pastora Jana noon na magpapastor, ay nagtatrabaho muna ako sa Jollibee bilang isang manager sa Jollibee Taguig. At ako po ay araw-araw na umuwi mula sa Taguig papunta rito. No? Kasi ayaw ko nga magpastor, ayaw ko nga ayaw ko nga magsilbi sa Panginoon. Kasi gusto ko pang mag-provide for my family. No? Ganun nangyari. So one time, no, yung isang disgrasya lang yung gusto kong ipakita sa inyo how the angel saved me. Siguro mga 10 o'clock yun, kasagsagan ng traffic sa Aguinaldo Highway sa may Bacoor. Siyempre, grabing traffic dyan at grabe ang bilis ng mga sasakyan. Pero dahil galing ako po sa pang night shift at nag-meeting pa kami ng umaga before I went home, ay nawawala na ako sa sarili ko. So biglang putok, mabilis yung takbo ko, biglang pumutok yung aking gulong at ako po ay in-skid. Siguro mga 500 meters yung skid ko. Pero thankfully, alam niyo po ba, na walang ni isang sasakyan na sumunod sa akin. Bili mo, grabe yung yung kalsada na yan, hindi nawawalan ng sasakyan. At sabi ko, kung ang mga sasakyan na ito ay hindi napigilan sa sa likod ko, siguro naapakan ako, na-run over na ako ng mga sasakyan na ito. Alam niyo kung saan ako napunta? Ang akin pong pagkaskid ay mula dun sa gitna, papunta dun sa gilid. Ang galing ni God. I really believe na it was an angel. Tapos may isang tao na nagsabi sa akin, sabi niya, bro, pwede dadalhin ba kita sa hospital? So sabi ko, I'm okay. Wala akong gas-gas na nasira lang yung aking jacket at ang aking pantalon. Pero wala akong gas-gas na fatal. Kay buti ng Panginoon, because His angel encamps me. Amen? Naniniwala ako na ang angel ng Panginoon ang nagligtas sa akin. Kasi during that time, I peak hour No? Pwede talaga kung ma-run over ng mga sasakyan. Pero ang Panginoon ang siyang nagligtas sa akin. Salamat sa Diyos. That's what God is doing in our lives. Sometimes, pag nadisgrasya tayo, sisi ka agad kay God. Pero hindi natin nakita kung paano tayo niligtas ng Panginoon. Sabi niyo, bakit ako pinabalik ni God na mabunggo? Hindi ka nga namatay Kasi niligtas ka ng Diyos. Mas malaki sanang sitwasyon mo na pwedeng mangyari sa iyo. Amen po ba? So we are safe and secure. We are unshakable and secure if we trust the Lord. Secondly, we have a secure inheritance, no? When we trust the Lord. No? Alam ba natin na may inheritance tayo? Ha? Alam ba natin, sabi ni Jesus, sabi niya, mauna ako sa langit, no? Nang siya po ay nag-ascend into heaven, mauna ako sa langit because I wanted to prepare the place for you. Amen. So, ibig sabihin, lahat tayo, mayroon na tayong nakaalat na inheritance in heaven. Sabihin mo sa katabi mo, mayroon ka palang inheritance sa langit. Wow. Sabi dyan, the scepter of the wicked will not remain over the land allotted to the righteous.
in colloquial, pwede mo sabihin, may lote ka na sa langit. You have an allotment. Of course, yung sinasabi dito is actually about, yung context nito ay yung sa Kanaan, no? Na sabi ng Panginoon na bibigyan ko kayo ng lupa na doon sa lupang pangako. At tinupad ito ng Panginoon. And this is also the same, no, with our situation when we go to heaven. No, may inheritance tayo dito. Pero alam niyo po ba, kapatid, na ako'y naniniwala ng inheritance natin ay hindi lang sa kabilang buhay. Naniwala ba kayo doon? Sabi kasi ni David, I am confident that I will still see the goodness of the Lord in the eyes or in the place of the living. So hindi na kailangan antayin natin mamatay tayo para maranasan ang kabutihan ng ating Panginoon. God is good all the time. Yes, mabuti ang ating Panginoon. Hallelujah. Our inheritance is kept safe from the wicked. Hindi niya hahayaan na tayo ang magtatrabaho at ang mga walang Diyos ang makinabang. Tandaan po natin yan. No? Tandaan po natin na poprotektahan ng Panginoon kung ano ang para sa iyo, kapatid. No? Kung kayo po ay mananatili, no, sa safe house ng Panginoon. Amen? Sino gusto dito, laging nasa safe house lang ng Diyos? Sabi nga ni David, ang one day ay gustuhin niya na one day siya sa piling ng Panginoon kaysa 1,000 years elsewhere. Ganun ang sabi ni David. Kasi pagka sa piling ka ng Panginoon, everything will be alright. Kahit ano pang struggle, I don't know kung anong struggle niyo ngayon, kapatid. Pero dahil sa piling kayo ng Panginoon ngayon, mag-iiba. Sabihin niyo, mag-iiba. Mag-iiba ang pananaw mo sa problema mo ngayon, kapatid. Dahil kasama mo ang Diyos. Palapakan po natin ang ating Diyos. Hindi hayaan ng Diyos na ito ay mapunta sa mga masasama. No? Kung ano po ang para sa atin, talagang protektohan talaga yan ng Panginoon. Sometimes, naiinggit tayo sa mga wicked, sa mga masasama na parang bigla na lang sila yumayaman. No? Pero hindi nyo ba nakikita na bigla silang yumayaman, pero bigla rin silang bumabagsak? Tama po ba natin? Nakikita nyo ba sila? Na-observe nyo ba sila? Ano? Hindi nagtatagumpay dahil alam po natin na ito po ay galing sa masama. So okay na lang po yan. Kasi hindi naman tayo kinreate ng Panginoon. No? Para, yes, bonus na lang yan para makakaroon ng kotse, para magkaroon ng bahay na maganda. Hindi yun ang primary purpose ni God. No? Ang primary purpose ni God ay makapiling natin siya magpasawalang hanggan. Kasi ilang years lang tayo dito eh. Alam ba natin yon? Sabi ng Psalms, tayo po ay 3 scores and a half lang. That is 70 years yung average. No? Pero yung eternity ay magpasawalang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung atras tayo kanina sa text natin, sa verse 5, kanina verse 8 kasing binasa natin ng Psalm 16, ito ang sinasabi ng Panginoon, Lord, you alone are my portion and my cup. You make my lot secure. Kung ginagawa mong parte ng iyong buhay, portion. When you say portion, parte. No? Parte ng buhay mo, ang Diyos. Totoong parte ng buhay mo ang Diyos. Sa iyong desisyon, no? Sa iyong pananalita, sa iyong gawa, sa iyong iniisip, parte mo ang Diyos. Then, your lot is secure. Amen? Mayroon kang nakalaan na pagpapala sa Diyos here, now, and forevermore. Amen? Tandaan po natin yan. Sabi pa sa pangalawa ay ang una, our inheritance is kept from the wicked. Secondly, our inheritance is kept safe by God Himself. Ganun na naman. Kanina, we are protected by God Himself. Ngayon naman, our inheritance is kept safe by God Himself. No? Sino pa ba ang mas matibay na pwedeng mag-protect
ng isang bagay kung hindi ang Panginoon. Amen? Mayroon akong alam na isang lugar, no? This is in the US, no? Ang kanilang tinataguan ng kanilang National Treasury ay parang parang ilang building kakapal, no, yung kanilang mga walls. At ang mga password nila ay hindi lang napupunta sa isang tao. Hindi lang napupunta sa isang tao. Ang mga password ng secured place na ito ay siguro mga 5, 6, hindi lang napupunta doon. And aside from that, mayroon pa silang tinatawag na picture identification, na pag wala ka doon, hindi pa rin mabuksan yung napaka-secure na vault na ito. But even this most secure vault could perish. Amen? Could perish. At walang panama sa proteksyon na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Sabi niya pa nga doon sa ating binasa kanina, ay sabi niya, hindi ko ibibigay sa mga wicked kasi mapasama ang mga taong hindi masama. Naalala niyo ba yung sabi ng Panginoon sa Revelation na yung pagbabalik ng ating Panginoon is cut short? No? Pinadali. No? Kasi ayaw ng Panginoon na walang maligtas. Kasi sabi ng Panginoon, kung hindi ka-cut short ang pagbabalik ng Panginoon, walang maliligtas. Kasi pasama ng pasama na ang mundong ito. And the only way we can be saved is in the presence of God, is in the safe house of the Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. This is how God protects your inheritance in heaven. Kaya kahit na anuman ang struggle natin sa mundong ito, sa ibabaw, magalak tayo. Kasi this is how God protects your salvation in heaven. Ito po, sabi diyan, in verse 4 and 5 of 1 Peter chapter 1, sabi diyan, into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept where? In heaven for you. Ulitin ko, this inheritance is kept in heaven for you. Kaya pag may nagsasabi sa iyo, kapatid, na wala tayong eternal security, we have eternal security. Dahil ang kaligtasan natin ay hindi nakadepende sa atin. Dahil ang kaligtasan ng mga tunay na anak ng Diyos ay nakadepende kay Jesus. Kaya sigurado ako na tayo ay maliligtas. Kasi kung ang kaligtasan natin ay depende lang sa atin, mga kapatid, do you think maliligtas tayo? Hindi. Kasi lahat tayo nagkakasala at lahat tayo ay kulang. Ang Panginoong Hesukristo lamang ang makaliligtas sa atin. At sabi niya, this salvation, this inheritance is kept in heaven. Nakatago doon. At walang makakaagaw doon. Kasi tingnan mo, inheritance is kept in heaven for you. In verse 5, who through faith are shielded by God's power. Mga kapatid, napakatibay ng kaligtasan na binigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi basta-basta ito natitinag. Huwag kayong magtitiwala na, Lord, nagkasala ako ngayon, wala na akong kaligtasan. Hindi ganun. Hindi ganun si God. He is more than that. Sabi nga, no death, no sin, nor any power could separate us from the love of God. Mahal na mahal ka, kapatid, ng Panginoon. Magtiwala ka lang sa Kanya. Grabe! Sabi niya, it is shielded by God's power. Gaano ba kapakapangyarihan ito? Ito lang naman ang the same power na nagbuhay muli sa ating Panginoong Hesukristo. On Sunday, we will celebrate that. Na ang Diyos lamang natin, ang ibang Diyos ng ibang mga relihiyon ay hindi nabuhay muli. Ang iba nga nasa lata eh. Di ba? Tama? Na? Yung mga iba, binudiyos nila yung baka, di ba? Ginawa lang natin dilata yun. Tama po ba? Tama po ba ako? Diyos na nila yun. Tama po ba? No? Yung Buddha nila, ginawa lang natin alkansya yun eh. Tama po ba?
Tama po ba? Dahil may Diyos tayong tunay na Diyos na sinasamba. Buhay siya! Dahil nabuhay siya ng ikatlong araw because of the same power that protects our salvation. Kaya kapatid, may eternal security po tayo. Amen po ba? Pag may sinabi, ligtas ka ba? Opo. Dahil ang kaligtasan ko ay nakabase kay Jesus Christ. Hindi sa akin. Sigurado ako, dahil gusto ni Lord na iligtas ako, He will keep me. Sabi sa Juan, I give my children life. Binigyan ko ng buhay ang aking mga anak. At hindi kailanman, hindi kailanman maaagaw sa aking mga kamay ang aking mga anak. Sabi ng Panginoon yan in John 10. Amen? Nakuha po ba natin? Hallelujah. Papuri sa Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang ating Diyos. And lastly, this is where I end. Those who trust in the Lord have a secure future. Ito po yung atin po laging wino-worry. No? Even yung mga tao sa secular, they worry where they will go if they retire. Di ba? If they retire, saan kaya ako pupunta? Ano kaya ang gagawin ko? Ano kaya maging future ko? Many people worry about their future. Pero sa atin, ito ang sinabi ng Panginoon. The Lord will do good to those who are good, to those who are upright in heart. But those who turn to crooked ways, the Lord will banish with the evildoers. Peace be on Israel. God will do good to those who are good. Paano, Pastor? Hindi ako good Bad nga ako. Ganito yan. Yung goodness dito, it is not our work. Hello? It is not our work. It is actually the work that is displayed after we have received Jesus as our personal Lord and Savior. Kasi kung works ang pinagbabasihan ng ating pagiging good, ay walang maliligtas po sa atin. Kasi nagkakamali po tayo. Everybody sins, right? So yung good dito na sinasabi is the product of our faith. It's the product of the grace that God has given us. After we've been saved, tayo na ngayon ay nakakagawa ng mabuti. So, ang ginagawa mo ngayon, anak, na kabutihan, galing yan sa Diyos. Amen po ba? No? Kasi sabi ng Panginoon, babaguhin ko ang iyong puso araw-araw. So, without Christ first in our hearts, mahirap magbago. Mahirap, hindi mo kayang magbago, kapatid. Hindi talaga. Marami na po. When I was young, at wala akong Kristo, I also tried to change myself. But I was not successful. It is only after I received Jesus and allow myself to be changed by Him, saka lang naging mas magaan lahat. No? Hindi ko naman malaya na, kaya ko pala yung mga bagay na ito. No? Alam niyo po ba na ako ay isang introvert? Hindi ako marunong magsalita sa mga maraming tao. I don't know kung nakwento ko na ito na although ako po ay mass communication graduate, dahil lang ito, wala nang ibang ma-enrollan. Kasi nga late na ako kasi wala nang pera. So kinuha lang po ako ng tito ko na sabi niya, anong ginagawa mo sa probinsya? Punta ka sa syudad, mag-aral ka. So when I go there, wala nang, tapos sa enrollment. So the only vacancy is sa social sciences and that is mass communication. Kaya tuwing magkaroon kami ng theater class, ako po ay nilalagnat. Kasi hindi ko alam kung paano acting, paano makipag-usap sa mga tao. Tapos sabi ng tita ko, sabi niya, Dan, maingay ka na naman, naglalakad ka na naman, nagsisigaw ka na naman. Kasi I could not get out of myself and I could not relate to people. But here I am today. God has changed me. Amen? Kasi gagamitin niya pala ako para sa inyo. Amen po ba? So it's not me. It is the work of the Lord. No? Kasi ako, suplado po ako. No? Kasi I only have one friend when I was in high school and another one friend when I was in college. Di ba? Tingnan mo, ganyan si Pastor, sobrang di ba? Sobrang high ako, no? Pero salamat sa Diyos at ngayon ay kaibigan ko na kayong lahat. Papuri sa Diyos. Amen? Sabi dyan, God will banish. Gusto ko po pala diinan yung sinasabi kong yung good works. No, it's not good works that will save us.
It is our faith in Christ. And after we have faith in Christ, we do good works. Kasi dito, ito yung katunayan kung talagang tayo ay saved, yung good works naman. Katunayan yan. Kasi sabi ng Panginoon, walang tree na hindi magbubunga ng same na bunga. Kuwaring santol. No? Ang bunga niyan, santol talaga yan. No? If you are good fruit, then you will bear good fruit. If you are a bad fruit, then you will bear bad fruit. Ganun po. Alam mo ng mangga, ano ng kalamansi. Di ba? Hindi naman talaga. Kung ano yung puno na yun talaga ang magiging bunga. So, pag nakikita na nag-change ka talaga, ibig sabihin, anak ka talaga ng Diyos. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Pero, ito naman, ang matitigas ang ulo. God will banish those who do evil. Sabi diyan, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never know you. Away from me, you evildoers. Kasi alam mo na yung tama at mali. Bakit ka pa gagawa ng mali? Yun po yung